May isa kasing medyo mainit na issue na ito pong pag-upo ni Digong Party List Representative na dating Congresswoman na si Representative Yeda Marie Romualdez bilang kinatawan doon sa third seat ng Tingog Party List. Pwede po bang pakipaliwanag muna, Chairman, paano po nangyari yan? Kasi ang dami po nilang nominees, tas may mga nag-resign. Paano po yung naging desisyon ng COMELEC dyan? Una po, Ma'am Ruth, nagbago tayo ng pulisiya nung itong nakaraan lamang dahil doon sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kaso ng Guanzon versus COMELEC. Dati-rati po, Ma'am Ruth, Sir Ted, 5 lang ang pinapasubmit ng COMELEC ng nominees. Ang nangyayari po kasi, tama, after the election, kalimitan, lalo't nanalo yung party list, nagre-resign yung lahat at pagkatapos nagsasubmit ng panibagong 5 na mga nominees. So para po mapigilan yan, ang ginawa po natin, kahit walang legislation, nagpasubmit lang po tayo ng 10 na nominees at ang sabi po natin, kung sakasakaling may magre-resign sa 10, hindi po kami papayag na magkakaroon ng palitan sa 10 na yan sapagkat yung pong 10 ay permanent na nalisa. Maliban na lang kung yung pong nawala ay namatay o na-disqualify, in which case papayagan namin yung palitan para po mapigilan yung nangyayari noong nakaraan. Remember po, Ma'am Ruth, Sir Ted, yung po lang ang pwede namin gawin base sa aming pag-aaral kasi hindi namin pwedeng baguhin kung ano yung umiiral na batas. Ngayon po, yung naturang party list, nagsubmit po sila ng 10. Tama po, yung pong former Congresswoman Yeda Romualdez ay number 6 sa kanilang listahan. Yung pong number 3 ay Calatrava, kung hindi tayo nagkakamali. Pagkatapos yung number 4 at number 5, nagkaroon po sila nung tinatawag na assembleya na naghalal po sila ng mga bagong officers. Yung pong number 4 at number 5 ay nahalal bilang Executive Vice President at yung number 5 naman ay nahalal bilang Vice President. And therefore, nakalagay po sa kanilang Constitution and Bylaws na kapag ka nahalal bilang opisyal, hindi pa pwede maging nominado bilang nominee ng party list yung naturang mga opisyal ng kanilang party list. Yun naman pong number 3 ay nag-resign naman po. Kung kaya po yung number 6 ay kinakailangan tumaas as number 3. Take note, wala po itong substitution, wala pong nagbago doon sa listahan ng 10 kung hindi yung pong number 6 ay tataas. Kaagad po kami nakatanggap ng sulat o ng liham mula sa Secretary General ng House of Representatives. At tinatanong sa amin dahil nag-resign po yung number 3 ng naturang party list na nakakuha ng 3 seats, tinatanong kami kung sino po yung sumunod na base sa ranking at binigay po namin yung pangalan nung number 6 dahil nga po yung 3 ay nag-resign at yung 4 at 5 naman ay nahalal bilang opisyal ng kanilang party list.